Kung magkakaroon ka ngayon ng budget o kaya meron ka ng nakandang pera para ipagawa ang titirhan mong bahay para sa pamilya mo, gugustuhin mo bang ganito ang forma ng bahay mo? Kung limitado ang budget mo, maaaring isa ito sa mga konsiderasyon mo. At dahil siguro napanood mo sa internet o kaya sinabi ng mga kakilala mo na mura ang ganitong bahay, kaya ito yung unang pumasok sa isip mo. Pero bago mo gawin yan, bago mo gayahin ang bahay na to, pag-isipan mo muna. Kasi imagine, yung bubungan natin na mas malayo ang distansya sa atin ay mararamdaman mo ang init. Lalo na kung hitik na hitik ang sinag ng araw. Ano pa kaya ang mararamdaman mo kapag ginawa mo itong dingding? Di ba mas mainit? Kasi mas malapit ang distansya nito kaysa sa bubong. At kung uobserbahan nyo, kahit kapay nyo yung concrete walling, umiinit yan, nag-a-absorb yan ng init. Ito pa kaya ang yero? Kahit pa sabihin nating naka-double walling yan, iinit yan sigurado. At bukod sa init, ay ramdam din ang ingay nito kapag umaampas ang hangin. Lalo na kung bagyo, nako, kakabahan ka lang yan. Baka akalain mo, nilipad na yung dingding mo. Kaya't kung sa residential, malabo ito para sa akin. Pwede pa sa mga warehouse or sa ibang industrial usage. At tungkol naman doon sa sinasabi ng iba na mas matipid daw ito, hindi siguro ako papabor. Kasi syempre papatibayin mo yung framing yan. Gagamit ka ng CPR lens o kaya tubular. Kung gagamit ka naman ng light steel frame na mas mura, gaya ng studs and tracks, ay hindi gaanong matibay na panangga sa bagyo. Pwede rin gumamit ng kahoy para sa framing. Kaso nga lang, sisirain niya ng anay ng mga peste. So, bukod sa framing ay maglalagay ka ng double walling. Kasi pag walang double walling, ingay at init ang titisin mo. So, kung ako sa inyo, doon ka na sa traditional na concrete walling. Matibay at long lasting pa.